Hello guys, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, naglabas ng sama ng loob. Itong si former spokesperson Harry Roque, dito nga po sa ginawa ni Vice President Sara Duterte na pagsuporta. Dito nga po kay Mangga, dito nga po kay Amy Marcos. Pero sa huli, sinabi niya din na wala siyang magagawa eh. Sinuportahan ka ni Inday, pero hindi mo kami maluloko, pero iboboto ka pa din namin. Mga minamahal, nakikita nyo yun? Lawyer ba to? Lawyer ba? Itong si Attorney Harry Roque, di ba, sasabihin niya na, hindi mo kami maluloko. Amy Marcos, dahil ang Mangga ay hindi magbubungan ng santol, pero iboboto ka pa din namin. Tingnan ninyo mga minamahal. So ngayon pakinggan natin ha. Pakinggan nyo ha mga minamahal. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan nyo to. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga loob. Tama ba kung aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin yun ha? Pero nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa. At uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy. Yan po ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Uto-uto pala itong si Harry Roque, no? Paano pag sinabi ni Sara Duterte na magtsugi ka, magpapatsugi ka din ba? Ay, nako mga... Tingnan ninyo, di ba? Oh, human rights lawyer, international lawyer, magaling dati na spokesperson. Tingnan nyo nga naman mga minamahal ang pagkakataon, no? Oh, sobrang talino. Pero himod-pwet sa mga Duterte. So, nakadepende lang po ang kanilang mga gagawin, ang kanilang mga desisyon, batay nga po dito sa sasabihin, sa ipapautos sa kanila ni Vice President Sara Duterte or ni former President Rodrigo Roa Duterte. You know, mga minamahal, nagdudulot talaga ng kalituhan as of the moment itong ginawang pag-indurso ni Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos. Madaming nagalit dito kay VP Sara na mga diehard DDS. Nagkakagulo-gulo na nga sila eh. Alam nyo, tawang-tawa ako eh. Si Inday din mismo mga minamahal, alam nyo, ang sumisira sa kanyang imahe. Biruin mo oh, galit ka kay PBBM, galit ka kay FEM, galit ka kay Ma'am Emelda. Tapos, meron lang isang Amy Marcos na makakauto sa'yo. Ay, ang bobo mo naman sa part na nauto ka ni Senator Amy Marcos. Pinakitaan ka lang ng Senate Foreign Relation hearing niya. Pero hindi mo ba nakukuha yung punto? Okay, si Remulla naipit niya, si General Torre naipit niya. Eh, ang nagpautos lang din naman ng lahat ng yan, walang iba kundi si PBBM. Mga minamahal, so, literal na uto-uto talaga. Itong si si Sara Duterte. At 'di ba si Sara Duterte na din mismo yung nagsabi na wala daw siyang i-endorso na. I-research nga natin 'yan mga minamahal. Si Sara Duterte hindi na magi-endorso kasi baka daw sisihin na naman daw siya pagdating ng panahon kung sakaling mabudol. O, Sara Duterte i-endorso. Yeah, wait lang. Oh, ito pakinggan natin to mga minamahal. May mga panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Narito ang report. Sunod-sunod ang pila mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siyang pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Ipoboto. Akala ko kasi gusto niya
ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Hindi dahil... Nagpayo rin ang bise, kaugnay sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatis Okay, rinig ninyo? So, nanggaling na din sa bibig mismo. Ay, nako. Ang hilig kumain ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mga salita. Kumbaga, sinuka niya na kinain niya na naman ulit. Hindi daw mag-iendorso kasi baka maskam na naman daw siya at sisihin ng mga Pilipino. Pero ano na naman tong ginagawa ni VP Sara Duterte? At bakit nga ba 10 lang yung kandidato ng mga Duterte? Tanong lamang po Kasi, in my own analyzation mga minamahal, di ba pasok sa survey, itong si Bato at itong si Go. Ngayon, syempre, may nakabinbinawaran to para sa dalawang yan. Kay Go sa plunder. Di ba? Kay Bato naman, dito sa ICC. So, manalo man yung dalawang yan, magiging walang silbi din at the end kasi may mga kaso. Ngayon, itong si Camille Villar at itong si Aimee gumastos ng almost 1 billion of peso. So, ngayon, itong si Camille, wala din naman talaga tayong aasahan dyan. Dahil in the first place, ang nagpayaman sa kanilang pamilya ay yung mga Duterte dahil sila yung kontraktor. Oo, binigyan ng mga malalaking project. Ngayon naman, itong si Aimee Marcos, ganun din. Sip-sip tae sa mga Duterte. Kasi itong si Aimee, ano lang yan namamangka sa dalawang ilog. Parehas din kay Camille, balimbingan ba? Diba? Mga babae talaga, mga balimbing. Oy, sila lang yun, hindi tayo Never pa tayong bumalimbing. Tingnan ninyo, kung balimbing ako, dapat sana maka-Duterte ako. Sabi ko, pro-admin tayo. Simulat noon, kung ano yung mangyari, pro-administration tayo. Diba? Suportahan natin yung ginagawang maganda ng ating gobyerno. Kapag mali, syempre, kailangan i-call out natin yan. Kapag tama, syempre, dapat maging proud tayo dyan. So, mga minamahal, itong si Sara at itong si Camille, malaki din naman yung maitutulong. I mean, itong si Camille at itong si Aimee, malaki din naman yung maitutulong ng dalawang senador na yan pagdating ng panahon. Kailan yung panahon na yan? Pagdating ng impeachment. Kasi ito yung mga taong to, hindi yan boboto ng yes para ma-impeach itong si Sara. Kasi itong si Camille, wala tayong maasahan yung pamilya niyan Villar. Itong namang si Sara, wala din tayong itong si Aimee, wala din tayong maasahan dyan kasi sip-sip tayo sa mga Duterte. Or, you know, they're playing the Filipino people. Pwedeng ganun. Minamind conditioning na nila ang Pilipino. Diba? Kasi baka potentially itong si Raffy Tulfo ay malakas talaga. So, minamind conditioning na nila, baka, ano lang mga minamahal pwedeng analyzation lang to. Pwedeng yung away na to, gawa-gawa lang nila. Diba? Para ma-mind conditioning ang mga tao na pagdating ng 2028, mailuklok si Sara, diba? Sa kadahilanan ng simpatya. Diba? Kung sakaling kalabanin, kung sakaling may malakas na kalaban si Sara Duterte pagdating ng 2028 presidential election. Pero pwedeng sabihin natin na totoo yung away na to. Sadyang tanga lang talaga itong si Sara Duterte para hindi maintindihan yung concept, yung trabaho, yung ginagawa, yung pambubudol ni Aimee Marcos sa kanya. Pwedeng ganon, mga minamahal. So, para sa akin, itong pag-endorso ni Sara Duterte, malaking kahiyan yan sa mga DDS. Diba? Kasi si Sara Duterte nagsabi na wala daw siyang i-endorso kasi ayaw niya kung nung magganito ganyan. Pero tingnan ninyo, kinain niya na naman yung kanyang sinabi. So, ang ending nito, mapagkakatiwalaan niyo pa ba kaya itong si Sara Duterte? Diba? Naharap-harapan na naman kayong inuto at niloloko? Well, kung anong strategy ang meron itong si Sara Duterte, so be it. At kung ano ding strategy ang meron itong si Aimee Marcos, let it be. Tingnan na lang natin kung kaninong strategy ang mas magaling. So, kanino kayo pupusta? Kay Mangga o kay Sara?
Anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.